Kong, maing buntag. May buntag, Bay Aljo. Oo, good morning. Nandito tayo sa Congress. Pasensya ka na. Hindi Walang kita problema, masamahan sir. dyan live. Kasi nga may sunod-sunod na hearing itong Congress upon the instruction of the Speaker. We're talking about tungkol sa pagkain. Paano tayo mapamura itong pagkain natin. Paano na we will have sufficient food on the table. Ika nga, para maging affordable sa mga kababayan natin. Right now, Bay Aljo, nandito ako sa Committee on Agriculture. Ang pinag-uusapan yung Rice Enhancement Comprehensive Program, RCEP kung tawagin. So, ito yung mga pondo na nakukuha at pinagagastasan para sa mga ayuda sa mga magsasaka tulad ng mga drying equipment, etc. Yung mga binhi, yung mga agricultural, mga fertilizer. Itong pinag-uusapan sa oras na ito. Mamaya lilipat tayo by Aljo sa kabilang kwarto naman yung trade and industry dahil remember yung meeting namin ni Speaker doon sa mga food manufacturer. Sinasabi ng food manufacturer, hindi naman daw sila tumaas ng presyo pero pagdating sa retail, ang taas-taas ng presyo by Aljo. Ganun ba? At least man lang, ma-check natin yan, Kong, ha? Kasi, mahal, mainit na ang panahon tapos hirap na hirap pa tayo dito sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So ano pa ang asahan natin na ngayon, Kong? Nagtatanong sila, nasan daw si Bay Erwin Tulfo? Sabi ko, Nandito tayo ngayon, busy si Kong Erwin. Opo. Dito sa Committee on Agriculture, naitanungan natin kasi na-erase ni Congressman Estrella ng Pangasinan, sabi niya, kahit anong dryer ang pag-uusapin natin, ilang dosenang dryer itayo na sa buong Pilipinas. Kung wala naman tayong bigas na ida-drive, lalo na pag tag-araw, may punto naman siya kasi pansin yung Bay Aljo, pag tag-araw, wala tayong dinadry kasi nga parang 2 cropping season lang tayo, dapat 3 cropping. Dapat ngayon, meron tayong mga hinaharvest at pinapatuyo. Pero wala nga. Ayan po ka na yung problema. Water, tubig. Kulang ng tubig. Ang tinanong natin ngayon, yung national irrigation, anong nangyari doon sa mga pondo na billion every year, mga repair, rehabilitation, irrigation canal natin, ano nangyari? Mga construction ng dam. Hindi masagot ng ikang representative na niya, so magkakaroon ng ibang hearing na naman para silipin saan napunta yung mga budget na ina-allocate lagi ng Congress sa National Irrigation Administration, Bay Aljo. Tinatanong naman natin dyan si Engineer Guillen, Kong, sinasabi naman niya, meron tayong mga projects niyan. Tuloy-tuloy yan, Kong. Wala problema. Hindi nga masagot, diba? hindi nga masagot ng tao niya dito ngayon. Ganon? Mukhang sa susunod na hearing na lang kasi ang hearing ito ay yung pondo na ina-allocate ng RCEP para sa mga agriculture. Tinatanong natin, tinihimay saan na napupunta itong mga ito, Bay Aljo. So, kung hahaba yung hearing. Isahin mo nga yan, Kong, kasi sabi nila may dam na daw yan. Wala naman dam, at saka wala nangyayari. Mga reservoir. Wala ba? Exactly. Tsaka yun, Niloloko yata parang engineer. parang DPWH lang yan, Bay Aljo. Ganon? Pag may nasirang kalsada, tatakpan may pondo, dapat sila meron din. Pag may nasira na kanal, nabutas, nawasak ng baha, bagyo, dapat merong pondo na kaagad pang-repair. Unfortunately, wala silang pondo na ganon, Bay Aljo. So, medyo nakapagtataka kaya kailangan idinig niya naman ito sa ibang issue tungkol dito sa irrigation, Bay Aljo. Ayun naman, yan ang mandato yata ng Pangulo Marcos Jr. sa National Irrigation Administration. Maglagay ng maraming irigasyon. Tama, Bay Aljo. Isa pang kaya ako nag-attend dito, hindi ba yung ipupush ko talaga ngayong linggo na ibalik ulit itong NFA rice sa mga palengke kasi wala na tayong NFA rice. Sinira nitong RT rice tarification law nung maipasa ito few years ago. Pinagbawalan ng NFA na magbenta ng bigas sa palengke. Meron nga bigas ng NFA pero pang buffer stock lang, pang emergency. At pwedeng bigay lang sa mga DSWD, mga para sa mga in times of crisis o calamity.
Dati kasi by Aljo, Oo. pwedeng ang NFA bumibili ng mga bigas direkta sa farmers o Oo. nag-i-import Oo pa nga. para ibenta sa palengke para affordable kasi mas mura ng 5 to 10 pesos ang per kilo ng NFA kumpara sa commercial. Nawala na yun ngayon. Kaya nandito tayo, nag-a-attend tayo para tanungin ng NFA ano ba nangyari. Pwede ba? Tatanungin ko rin ang DA mamaya. Pwede ba? Medyo if fine-tune lang natin o tingtingin natin ng konti itong rice tarification law at maisingit natin ibalik muli ng NFA, mga NFA rice sa palengke by Aljo. So asahan natin dyan kung meron ng, kung yan ma-amend yung batas na yan, 25 pesos per kilo NFA? Well, Magiging ganun by Wow. Aljo. Okay, Yung okay. pinakamahal na siguro yung talagang number one quality siguro mga 40 pero bababa 40. ito ng 35 mga ganun kakayanin kasi mas mura siya by Aljo. Oo nga. Total naman, nagbibigay tayo ng ayuda. Ibigay na nila ng ayuda rin para sa masambayanan. Diba? Nagbibigay tayo ng budget. Sasabihin, palugi. Ba't magbibenta ng palugi? Para sa mga kababayan naman natin, there is no such thing as palugi kung ang makikinabang sambayanan. No Oo. such thing. It is not a waste of fund. Kung ibibigay mo sa taong bayan, yung pera na yan, kahit na ibenta ng NFA na palugi, because ang nakikinabang ang mga mahihirap na taong bayan. At saka yung mga kadiwa store sana kung padamihin Exactly. pa. Oo. Pero it's not sufficient by Aljo. Oo. It's not sufficient, diba? Alam ko the president is doing his best, pero it's not. The only solution here is bigyan ng power ulit ang NFA to sell rice sa mga markets by Yun. Aljo. So hopefully yan ay magawa ng paraan na kung may problema pa tayo sa kuryente. Yan. Yan pa, isa pa yan. Bukas yata, andinan ko naman ito sa energy by Aljo. So medyo absent ako siguro. Ang mga kapresent ako sa Miyerkules at saka Huwebes at Biyernes. So absent ako lito ko bukas by Aljo. Pero tuloy-tuloy, huwag mo kalimutan ipamigay yung 2.5 natin Naman. sa 4 na lucky listener viewer. Naman. Dahil yun ang inaabangan nila. Okay, maganda yan. Ginagawa nyo ko. Nitong weekend, bumisita ka sa Victoria City sa Negros Occidental, di ba? Bay, kumusta ang pagtanggap sa'yo doon? Hindi Victoria Secret, Victoria City, Negros Yeah. Occidental. Victoria Oo. City, oo. Tayo na imbitahan doon ng butihing mayor, si Mayor Javi Javier, para nga po mag-witness, invited ako na guest para doon sa tree planting nila ng mga mangrove. Siguro, kailangan i-encourage na rin ng DNR ang planting ng mga mangroves sa buong mga mga karagatan, sa mga baybaying dagat ng buong Pilipinas. Kasi itong mangroves pa, Aljo, ginagawang tirahan din ng mga ibon nito at saka ng mga isda natin. So, nauubos na ginagawang mga sahig, ginagawang tulay ng mga mga man-made na mga tulay-tulay sa mga barangay. Kailangan natin magtanim na ulit itong mga mangroves by Aljo. Tama. Marami nagte-text dito. Sana maibalik na ang NFA rice sa mga palengke. Yun, ang dami. Yan na nga ito. Nandito tayo by Aljo. Itong ipopush natin ngayon. At kakausapin ko itong agriculture at saka itong NFA. At siguro, in God's grace, sa tulong ng Panginoon Diyos, umayag itong mga ito. At si Speaker naman, ako na rito, napag-utusan ako na maghanap ng paraan paano mapababa mga presyo ng mga bilihin, ng mga pagkain para sa sambayanan, by Aljo. Yun ding problema nila doon, yung issue kong yung mga binentang NFA rice doon sa mga nakilala na itong mga retailers na ito yung mga bumili doon ng kumita sila nga. Yun ang sinasabi ko diba? Binenta nila ng palugi. Why not ibenta na lang talaga sa mga kababayan natin ng palugi? Ayuda ito aid ito di ba? Hindi nakapanghihinayang malugi ang gobyerno every month kung ang makikinabang naman ang taong bayan, yung mga mahihirap na kababayan natin. It is not called waste. Sinasabi kasi lagi waste, nagsayang tayo. Hindi tayo magsasayang kung ang NFA ibenta yung mga binili niya sa palugi because taong bayan naman ang nakikinabang by Aljo. So it could not be a waste. Okay. Hopefully maayos yan. Yung issue din ng farm gate retail price, Kong? Sa mamayang mga 11, lilipat ako ng kwarto. Doon naman tayo magtatanong sa mga trader. Anong nangyari? Bakit ninyo napakamahal naman? Wala palang pagtaas ang mga farm gate paglabas sa mga magsasaka. Bakit pag
deliver ninyo, biglang 2 pesos, 3 pesos na ang tinaas. Grabe naman masyado ba, Aljo? Okay, sige. Alam kong marami ka Alright. pang gagawin dyan, Kong. Maraming salamat. mag- Oo. Okay, maraming salamat, Bay Aljo, for calling. Thank you very much and good morning. Good morning po sa inyo lahat. Okay, thank you. Ayan po, si ACT-CIS Party List Congressman by Erwin Tulfo, Deputy Majority Leader po, ha? Ng Kongreso